Hello! Magandang hapon sa inyong lahat uli, mga kababayan ko. So, mayroon tayong dalawang pag-uusapan. Una, itong kumakalat na prediction daw, panggabi yata to eh. Pero pinasok ko na dahil involve ang Bini. Sabi ni Sir J. Costura, daw ha, sabi daw. Ito ay galing sa ano ni Hiwaga. Ah, Page ni Diwata sa FB. May prediction daw na madidisband daw ang Bini, 'di ba? Kasi may controversy ang Bini na hinaharap, 'di ba? Yung tungkol doon sa yung may nag-anuhan, yung nagdogi na may na-mention pang minor. So ito yung ito yung video, mga kababayan ko. So pakinggan natin 'to. Pinredict niya daw. Nahulaan nga ba ni Jay Costura ang issue na kinakaharap ngayon ng Bini? Ang Bini ay mabilis mag-disband yan. So, 2 to 3 years, the Bini will have a big problem. Mga kaibigan, nitong nakaraang taon 2024 ay naglabas ang visionary na si Jay Costura ng kanyang prediction patungkol sa P-pop group na Bini. Ayon sa kanya, ay mabilis daw madidisband ang kanilang grupo at may kakaharapin silang isang malaking problema. At nito nga lang mga nakaraang linggo, nasangkot ang kanilang grupo, partikular na ang ilan sa kanilang mga miyembro na sina Joanna, Stacy at Colette sa isang issue patungkol sa isang video na naglalaman ng sensitibong aksyon at usapin na may kinalaman sa ibang tao. At nito ngang May 10 ay naglabas na sila ng statement na humihingi ng pasensya sa publiko, pero kahit pa ganun ay tila ba marami ang na-disappoint sa kanilang ginawa na nagresulta ng iba't ibang pambabash sa kanilang grupo. Maaari din naman na nagkataon lang ang hulang ito ni Jay Costura tungkol sa Bini, pero para sa mga taong naniniwala sa mga ganitong prediction, ay masasabi nating ang mga bagay na to ay hindi talaga imposible. Ano sa tingin mo, kaibigan? Ano daw sa tingin, ano? Yan ang tanong ni Sir Hiwaga. Ganito kasi yan. Yung ginagawa kasi ni Sir J. Costura ay Barnum statement. Ibig sabihin, akala mo lang nag-a-apply lang mismo sa Bini kasi nga mukha nga naman nagkatotoo. Pero in reality, yung sinasabi niyang madidisband, common yan sa sa mga group, yung boy band or girl band. Pero yung totoong yung banda talaga na hindi hindi madalas nangyari yung tumutugtog talaga ng instrument. Pero yung mga ganito, kasi itong mga to kasi manufactured ito. Katulad ng mga boy band. Kadalasan, talaga yan, darating ang time, minsan may magsusolo dyan, may darating ang time talaga madidisband yan. Now, ang sinasabi niya, yung may problema na na kakaharapin daw, lahat naman ng grupo magkakaroon ng problema. Hindi naman laging smooth sailing yan eh. At matagal nang, 'di ba, may controversy na yan noon pa yung sa airport yung nagmamask sila. Hindi naman mawawala 'yon. Parang lang kasi, parang plain lang 'yon, pangyayari na talaga namang mapipredict mo 'yon kahit hindi ka psychic. 'Di ba? Siyempre, itong mga to sikat, hindi mawawala ng problema yan. Imposible na ikaw sikat ka smooth sailing ang karir mo. Lahat naman ng sikat magkakaroon ng... Actually nga, way nga yun minsan para mag-ingay eh. 'Di ba? Pag may controversy na ganon. Sometimes hindi mo rin naiisip yung yung PR team ng isang Tamo sino ba yung para maging relevant yun na pag-uusapan kahit walang kakwenta-kwenta yung issue minsan, 'di ba? Oy, nababalita ka daw pero yung pala may parating na project. Kalimitan yun sa sa mga artista. Kadalasan diyan love life yung yung nagiging topic. Kamusta yung mukhang may ka may nababalitang mo or ganito, ganyan, 'di ba? Para mapag-usapan, kasama 'yun sa Meron akong close friend, 'di ba? Si Sian Gasa daw, di umano,
yun ay tipster ng isang manager sa showbiz dito sa Pilipinas. May tipster si Sian Gasa. So ang role ni Sian Gasa daw, di umano, babatuhan daw ng issue yon para siya yung magkalat. Pero ang purpose kasi noon, para maging relevant lang yung yung ikakalat niya. Not necessarily na, para maging controversial ba? Di umano ha, di umano. Yun daw, doon daw kumikita si Sian Gasa. At malaki daw talaga ang doon. Kasi yung, di ba kilala si Sian Gasa na na parang chismoso. 'Di ba? Ang dami niyang May tipster siya na na galing sa Pilipinas, manager 'yon sa showbiz. Na, oy, pasabugin mo 'to. Kasi nga may yun may pag naging controversial 'yon, magkakaroon ng value yung pinag-uusapan. Whether negative 'yon or positive. Now, dito sa Bini issue, napaka-generic kasi na magkakaroon ng problema. Darating naman talaga yan. Magkakaroon ng problema. Tapos dito, may napansin pa ako. Sabi niya, Nahulaan nga ba ni Jay Costura ang issue na kinakaharap ngayon ng Bini? Ang Bini ay mabilis mag-disband yan. So, 2 to 3 years, 2 to 3 years daw, no? the Bini will have a big problem. Mga kaibigan, nitong nakaraang taon 2024 ay naglabas ang visionary na si Jay Costura ng kanyang 2024 niya sinabi. 2025, so 1 year lang. Sablay siya. Sabi niya 2 to 3 years eh. Pero dahil ang ating utak ay selective, 'di ba? Ang iisipin lang natin yung sinabi niya magkakaproblema at nagkakaproblema nga ang Bini ngayon. O totoo nga naman. Pero doon sa disband part, 'di ba? Wala pa tayo doon. Baka yun yung 2 to 3 years, pero hindi eh, sinabay niya eh. Magkakaproblema daw. Tapos ang sinasabi ng tao, yun na daw yun. Yung problema. Paano yun na yun sinabi 2 to 3 years, 1 year pa lang. So meaning hindi pa yan yung problema ng Bini. Masyadong generic yung naman yung yung sinasabi. Tsaka isa pa mga kababayan ko, yung mga grupo talaga na yan, may shelf life yan eh. Hindi naman forever na tatagal yan. Ultimong Backstreet Boys nga din eh, nagfi-fade din eh. I don't know, siguro mas madali dahil Pinay group to Kahit di naman yung mga Maskulados, ano pa ba yung mga grupo ng mga Pinoy? Yung SB19 medyo matatag pa eh. Malakas. Pero nag-i-start ng mag-solo yung isa, di ba? Yung nanalo ng hip-hop, yung naging controversial naman kay Ato, di ba? Kasi nanalo yata ng best hip-hop something do sa award. Ano yun? Predictable naman yan. Hindi naman pang forever yung Bini eh. Maaring, yan kasing Bini na yan yung pwedeng mag-start sa kanila ng karir. Di ba ang daming ganyan na nanggaling sa group? Alam niyo yung Smoky Mountain dati? Hindi ko na naabutan yun pero Smoky Mountain na group, di ba? Smoky Mountain singing group. Sino-sino ba yung mga yan? Si Geneva Cruz, Jeffrey Hidalgo, Tony Lambino. So, sino yung mga sumikat? Akala ko si Lea Salonga kasama dito. Hindi pala, 1989 siya na form. Nasa na yung yung si Jeffrey Hidalgo, si Tony Lambino. Ito, Tony Lambino, medyo sikat-sikat pa, tsaka si Geneva Cruz, di ba? Pero Jeffrey Hidalgo, parang iba na yata yung karir nito eh. Ayun ang dami. May Chedi Vergara pa, Shar Santos, Ana Fegi. Di ba? Dumadating ang time talaga na, nangyayari yan. Yung pag-disband na yan. Lalo na pag manufacture yung grupo. Yung pagiging manufacture, hindi naman masama yun eh. Di ba? Pero, to say na, na magdi-disband, predictable na yun. Now, kung merong
magiging totoo sa hula ni Sir J. Costura na madidisband. Kung talagang totoo, bigyan niya ng date. Doon naman tayo magkakatalo sa date eh. 'Di ba? Kasi every time na sasabihin niya yan, ang mangyayari kasi aabangan lang naman natin yung sasabihin na yan. At pag tumama yung inabangan natin, ibig sabihin, power niya na yun. I mean, pero hindi eh. Kasi generic naman kasi yung hula. Dapat specific. Magdi-disband, kahit buwan na lang, di ba? Magdi-disband ang BINI September 2027. Mga ganun man lang sana, pero kung 2 to 3 years, yung kung ilang taon na nga lang na madidisband, hindi pa siya sigurado eh. 2 to 3 years pa eh. May bracket pa eh. So hindi yun hindi yun psychic, hindi yung pagiging psychic. Ano yun? Parang pagpipredict yun na hindi as psychic. Parang normal, casual na tao lang. For example, ganito, para tayo nagpipredict na may laban si Pacquiao eh. Babagsak ang kalaban ni Pacquiao, mga yan. Round 7 or 8. Diba? Pero hindi naman tayo psychic. Kaya itong inaano ni J. Costura, hindi naman yan eh. More on pagiging analyst nga yan eh. Hindi naman pagiging psychic yung nakukuha nyo mga kababayan ko. Diba? Galit kayo sa akin. Hindi pagiging psychic yun. Talagang mangyayari at mangyayari yun. Kasi darating ang time, ang kalaban kasi ng mga grupo na yan, yung mga fans nila bata pa, magmo-move on yan eh. Tatanda din yung mga fans niyan. Malulus din ang interest. At by that time, yung music nila, kung hindi sila, kasi ang kailangan talagang gawin ng mga artist na ganyan, nag-evolve din dapat yung music nila eh. Hindi pwedeng puro ganun eh. Kasi pag tumanda yung mga fans mo at nag-mature yung mga fans mo, iiwan ka na. At yung mga bagong generation na bata, hindi ka na masasabayan. 'Di ba? Ganyan din kadalasan yung nangyayari doon sa mga banda eh. Pero alam niyo yung strategy na Linkin Park? 'Di ba yung Linkin Park dati, sigawan yung unang kanta nila, 'di ba? Hanggang sa nagmamature din yung sumasabay sa pagtanda ng fans nila yung yung music nila eh. Nag-iiba ng direction eh. Dapat ganun din yung mga ibang artist. Pero kadalasan hindi nagagawa yun. Nagdi-disband talaga. Lalo na pag hindi na sila mabenta. 'Di ba? SB19, feeling ko may shelf life din yan eh. Nakaangkla yan sa sa pag hangga't sikat pa ang K-pop. Although na hindi naman sila K-pop, 'di ba? P-pop sila. Pero dun sila pinattern eh. Kasi 'di ba yung mga Backstreet Boys, 'di ba? Na rin eh. Although may comeback ang Backstreet Boys ngayon. Hindi na sila mabenta eh. 'Di ba? NSYNC. Kaya nga nag-solo din yung si Justin Timberlake, 'di ba? NSYNC. Ano pa ba yung mga kapanahunan nyo? Na banda. A1, 'di ba? Wala na. Anyway, next topic tayo. So yung kay Sir J. Costura, generic 'yun. 'Di ba? Hindi naman siya talagang groundbreaking na nahulaan niya. Ito naman, kahapon, marami nagpasa sa akin ng link na to. Si Makagago daw ay pumunta sa parisan ni Diwata. So, tingnan nga natin kung ano nangyari. Napanood ko pero hindi ko natapos. So, pumunta si MG, si Makagago sa ni Diwata. Kasi di ba para nagsagutan sila. Merong ibang nagsasabi, baka scripted daw to. Who knows, kung scripted ba talaga o hindi. Pero ito, tingnan natin. Eto na, mga kahombre ko ha. Bababa na tayo. Wala si Diwata, no? Wala si Diwata. Laging wala. Sige. Sa Cavite daw. Laging yung wala na siya dyan eh. Di ba? Nung pumunta din kami dyan, wala din siya. Sino may sabi? Yung tindera. Sayang, nasa Cavite ka pala. Sige, tara, baba. Let's go. Bali, eto na po ang Diwata Pares mo. Sayang, Diwata. Titikman ko pa naman. Last influencer.
So, ayan yung pagkain niya. Talaga. So, meron Wala na. tayong mami, which is solid Wala na talagang kumakain, ano? naman. It looks good. Rice niya. And then yung mga tao niya, I think, kaso may nagko-construction, nakikita natin. So, may ginagawa. May mga tao din naman, no? Luckily, hindi May mga tao din ng konti yun. tayo masyado napapansin dito. So, eto, may mga soft drinks. Then, eto na ata yung Pares Overload niya. Alright? It's an honor to be in your video, idol. Yeah. Let's eat! Eto yung Pares. Sino yung kasama niya? Honor to be in your Million, si Million. video, idol. Yeah. Kilala niyo yan? Ano mga content ng Million na yun? Tingnan nga natin. Ngayon ko lang siya nakita ah. Million. Ah, gaming. Gaming yung ano, yung content niya. Oo, gaming. Sige, continue natin. Let's eat! Eto yung Pares, mga boss. Titikman natin, ha. Bawal ako nito, pero try lang. Gaging sarap. Oo. Okay din naman pala. Masarap, guys. Masarap siya. It's Oh, totoo naman yon. Natikman ko yung Pares na yan nung pumunta kami dyan. Masarap naman talaga. Wait lang i-rephrase ko. Sa kategory ko, nung tinikman ko yan, pwede na. Hindi siya hindi masarap. Hindi naman siya yung pero sige, pwede mo sabihin masarap eh. Kasi hindi naman talaga sayang yung pera mo nung binili mo. 'Di ba nung time na natikman ko 'yan. Sige, tatanggapin ko yung masarap. Depende kasi sa tao eh. Pero sa akin, kung masarap man siya, hindi siya yung dadayuhin mo. Kasi may mga masarap na ganun, 'di ba? Yung dadayuhin mo pa. Katulad nung halimbawa, pag natikman mo yung bulalo sa Batangas. May style kasi yung bulalo sa Batangas eh. Na yung sobrang gelatinous na sobrang lambot, 'di ba? Kasi maghapon pinakukuluan yun eh. Sa sobrang sarap nun, pwede mo kasing dayuhin eh. Let's say from Pampanga ka pa. Para lang doon, pwede mong dayuhin dahil masarap talaga. May mga ganun eh. May mga ganun na pagkain eh. Or halimbawa, bibili ka ng sa Pampanga, di ba, ang the best doon ay tocino or longganisa. Kailangan dadayuhin mo pa yung ano. Pero doon diyan kay Diwata, although masarap siya, hindi siya yung pangdayo, yung para dadayuhin mo. Siguro kung dadayuhin mo yan dahil mako-curious ka lang. Pero hindi dahil doon sa lasa niya. Totoo yun naman yung sinabi ni Makaga. actually nice. Pati yung yung chicken na yan, masarap yan. Natikman ko din. Now, sige. Masarap, gagi. Masarap. Mami overload ni Diwata. Actually, mas masarap to. So, ito yung chicken inasal ni Diwata. Tikman natin. Masarap. Inihaw pala yon. Yang inihaw naman yan, baka na timingan, nung pumunta kami dyan, lasang gas. Pero masarap din naman, kaya lang lasang gas lang talaga. At medyo matigas-tigas. Siguro matagal nang naihaw yung na-serve sa amin. Diba? Lasang gas siya. Pero siguro medyo okay ngayon. Hindi naman. So, di lang talaga ako pwede kumain kasi may nasa diet ako eh. Ang sarap mga ka-hombre ko. Ito, kumakain niya ako eh. Perfect. Ang sarap to. Gutom ako. Lalo na yung mga ganyan longganisa na ganyan, no? Yung matamis, no? Sarap pa naman yan yung tas isasawsaw mo sa suka. Gutom tuloy ako. Perfect. Masarap. Masarap. Yun nga mga ka-hombre ko, no? Although, specifically, si Diwata parang bad trip sa akin. Madalas niya akong pagtripan itong mga nakaraan. Hindi naman ako sumasagot or what. Kung makikita po natin, yung aso pinangalan sa akin at sa kaibigan ko si Rendon. Si MJ. Si MJ.
Kung titingnan nyo, tinan mo naman itsura ko. Sa tingin ko naman, mas may itsura pa ako kaysa kay Diwata. Pero anyway, Diwata, in all fairness man, napakasarap ng pagkain mo. Siyempre, hindi na nga lang kinaya yung iba kasi ang dami, sobra naming in order. Worth 1,000 na. 1,000 pesos. 950 pesos precisely. In all fairness, napakasarap, man. And hindi ako Medyo ano naman yun, OA naman. pwedeng kumain actually kasi may may acid ako sa tiyan, no? Hindi ako pwede ng longganisa pero kinain ko yung longganisa, napakasarap. Wala talaga akong masabi. And in fact, magte-take out ako ngayon ng longganisa ni Diwata. I really liked it. And sigurado magugustuhan din ng family ko yung longganisa mo. Paano nangyari na ang daming nagsasabi na hindi daw masarap dito kay Diwata, ang baho daw? Although Hindi, ganito kasi yan. Ang explanation doon, sinabi sa akin ni Solja to eh. Kasi ganun din ang tanong ko. Nung kumain ako dyan kila Diwata noon, ba't dati ang pangit ng review? Ang pangit ng ang explanation dyan ni Solja. Dati kasi noon, nung kumain daw siya dyan, kasi second timer ni Solja nung pumunta kami. Di ba bago kami tingnan nyo yung video namin na yun, yung pumunta kami ng Manila Film Center. Kasi malapit lang dyan talaga yung Manila Film Center eh. Walking distance lang talaga eh. Ang explanation ni Solja doon, kaya daw noon dati, kasi ang daming tao noon. Fast pacing dati yung galawan dyan dati. Sobrang lakas ng demand na wala nang time para i-check yung quality ng pagkain. Kaya nga nasabihan siya ni 'di ba, ni Marvin Agustin nung pumunta diyan na ang importante do sa pagkain ay consistency. Kailangan talaga kung ano yung lasa, ma-maintain mo talaga yon. Eh nung time kasi na maraming tao, sobrang ang bilis ng mga pangyayari noon. Let's say halimbawa, nauubusan na yung sabaw, no? Yung sabaw niya, tutubigan na lang yon para dumami. So ang tendency noon, pag tinubigan mo, mawawala ng lasa. Kaya nandun na yung mga review na na wala ng lasa. Or kung halimbawa magluluto ng bagong batch ng sabaw, sobrang sobrang mabilisan na. Hindi na tama yung wala na nagche-check kung anong lasa, kung ano, 'di ba? Ngayon kasi hindi ganoon kabilis yung Kaya yung quality niya medyo tumatagal pa. 'Di ba? Tsaka ngayon marami na siyang ngayon, produkto na sineserve. Kasi dati noon pares lang talaga, 'di ba? At saka yung pares niya dati noon may bulaklak ewan ko ba't nawala na yung bulaklak yung pares niya ngayon. Pero nung time na kumain talaga kami, talagang masarap. Pwede ka manghingi ng taba dun sa Yun ang malinamnam, yung taba. Wag ka lang high blood, di ba? Pwede ka manghingi ng taba dun sa nagsasalok ng ng sabaw. Yun ang doon. Yun ang explanation doon. Kaya tuloy pagdating nito ni Makagago dito, kasi sinasabi nila parang scripted daw eh. Kasi di ba, nag-aaway silang dalawa, then pagdating ni Makagago dyan, puro-puri siya, lalo na doon sa masarap daw yung yung pagkain. Totoo naman yun. Lang talaga, yung timing ng pagpunta niya lang talaga dyan, masarap na yung pagkakaluto, kasi nga wala ng tao. sige, understandable, may nag-aayos, no? May Yung mabaho din ganon. Marami din kasing kumakain nun eh. Tsaka nung time na yon, hindi sementado yung sahig. Lupa. Kaya pag nagtapon ka ng sabaw dyan or kahit karne, hindi masyadong nalilinis yan dahil lupa yan dati, graba, di ba? Hindi naman mawawalis na maayos ang graba. Unlike ngayon, sementado na. Medyo malaki na yung improvement yung ngayon. Ang pinagtataka ko lang dito, tanong ko pa rin, bakit yung mga branch, quote unquote branch ni Diwata, computerize yung menu board, nakapost pa, di ba? Digital pa yung resibo. Bakit dyan sa niya medyo bulok-bulok pa rin? Supposed to be ito yung main branch niya, di ba? But ito yung napag-iwanan.
Tapos yung mga pinatatayuan niya ang gaganda ng ano ng itsura. Well, I don't know kasi nandun yung rumor na hindi naman daw talaga kay Diwata yun eh. Yung 'di ba kay Rosmar daw yun, di umano. Pero who knows, no? Kaya nga ano pag may chance nga pupuntahan ko sana yung sa Quezon City, kaya lang sarado na daw yung sa Quezon City eh. Lumipat yata sa may EDSA Caloocan, di ba? Tama ba ako? Lumipat daw sa may EDSA Caloocan eh. Kung magkakaroon ng chance, sisilipin ko talaga yung permit doon kung sino nakalagay doon sa permit nung ano ni pati yun inano eh, no? Ito yung pagkain. Pero kasi normal lang to guys, kasi karinderya to eh. Let's say, di ba? Parang ganun, paresan to eh. Normal lang na ganyan yung sitwasyon. Come on man, Hindi pa rin. Hindi pa rin na normal yung ganyan. Kasi may mga parisan at ano na malinis naman talaga tingnan eh. Lalo na sa ano, ito supposed to be Sir Makagago, supposed to be yan si Diwata ay mayaman na. 'Di ba? Bakit kung ano yung itsura ng parisan niya noong nagsisimula siya ay ganun pa rin hanggang ngayon? May mali doon. There's something wrong. There is something mali doon sa hindi niya masyadong ini-improve yung lugar niya. Huwag mo sabihin normal. Hindi normal 'yan. Ang normal kapag umuunlad ang negosyo mo, nagiging maayos ang paligid. 'Di ba? So meaning hindi umuunlad ang negosyo ni Diwata. No, umuunlad siya eh. Nakikita naman natin na yumayaman siya eh. Pero bakit ganyan? Baka nga mamaya yung mga inuupuan nyo dyan, yan pa rin yung donasyon nila Vice Ganda dati nun eh. 'Di ba? Kumbaga, ano ka na eh, hindi ka na yung dating Diwata eh, mayaman ka na eh, tapos ganyan pa rin na itsura. Ibig sabihin, wala kang pakialam sa mga customer mo. Di ka ba kung nga Parang ganito yan, pag nagva-vlog ka, isang small-time vlogger ka, syempre sa umpisa, pangit pa yung camera mo. Nakikita nyo na ba yung camera ko nung araw, yung mga unang vlog ko noon? Yung noon pa. Ang labo ng camera ko noon eh. Then kung makikita nyo yung camera ko ngayon, medyo malinaw-linaw na. Kasi nag-i-improve. 'Di ba? Hindi katuwiran yung normal lang ito. Syempre, nagninegosyo ka eh. Ang negosyo kasi may competition yan eh. Kailangan mas lutang ka sa iba as much as possible. Gusto mong maging komportable yung mga yung mga customer mo, 'di ba? arte ka, doon ka sa fine dining kumain. Normal lang to dito na ganito ang sistema. Pilipino tayo, you know this man. Kung ikaw ay maarte, wag ka na dito. Hindi ka naman din sa totoo. Hindi ka artehan niya. Tanong mo ha, yung branch ng bakit do sa Quezon City nagagawang ganito yung itsura? Tingnan natin ha. Diwata Pares Quezon City. Ay, hindi pala Quezon City. Caloocan, sorry. Caloocan. Overload Caloocan. Tingnan mo ha, kung titingnan mo dito sa Caloocan, ang ganda. Diba? Tingnan mo naman itsura niyan. Oh. Bakit yan? So guys, nandito na nga tayo sa branch ni Diwata dito sa Caloocan. Grand opening ngayon. Uy! Hello. Ayan. Ayan. Hindi, baka sabihin nyo, grand opening kasi eh. Yung normal na araw lang. Meron ba dito yung normal na araw lang? Oh, ito to. Update daw sa Parisan. Tingnan mo pati tray, hindi plastic yung gamit. 'Di ba? Nagagawa naman nila ng ganyan eh. Hindi katuwiran na, hindi Parisan kasi kaya ganito dugyot. No. 'Di ba? Nagagawa na, ang ganda nga ng serving oh. Bakit do sa main branch hindi ganyan? Diwata Paris Overload Santos style.
Ayan o. Naka-hairnet yung mga tao. Naka-apron, computerize yung ano. Tapos sasabihin mo, parisan kasi kaya ganyan. Hindi pa rin. 'Di ba? Hindi naman ano yun eh, hindi naman magastos yun sa isang negosyanteng katulad ni Diwata na ayusin yung kapaligiran. 'Di ba? May intindihan ko kung si Diwata eh naghihikahos din. Tapos nagsisimula yung ano niya. Yan nga, naka-uniform pati yung mga empleyado dito oh. Doon sa ano kung ano-ano ang suot eh. 'Di ba? Ayun oh. Tama itsura. Ba't ito nagagawa ng ganyan? Tinatawagan. So let's go. Tapos yung lagayan pa ng cups, ng baso. Oh. Ayan o, tingnan nyo. Diba? Hindi ano yon, hindi dahilan na anong ini-expect mo pumunta ka ng fine dining. Hindi. Kaya naman eh. Hindi lang talaga ginagawa. Anyway, mga kababayan ko, yan lang ang pag-uusapan natin ngayong araw. Magandang hapon po sa inyo lahat. Bye-bye.